Kaya po sa mundong ito, huwag ka pong matatakot na humarap sa problema. Huwag ka pong mawawalan ng pag-asa. Sabi pa po dito sa aklat ng Efeso 1:4, ang sabi dito, bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na tayo upang maging Kanya. Pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Jesucristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. So malinaw po kaya ka po naandito, kaya po kayo naandito, kaya po tayo naandito, ay pinili na daw po tayo ng Diyos bago palikhain ng sanlibutan. Ibig sabihin, kaya po tayo naglilingkod sa Panginoon, kaya po tayo nasa simbahang ito, hindi po tayo ang pumili sa Diyos. Tayo po ang pinili ng Diyos. At hindi pa daw po nililikha ang sanlibutan, ay pinili ka na po ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ikaw ay nakikita ng Diyos na talagang dapat ay maglingkod po sa Kanya. At ikaw ay pinili ng Diyos upang maging Kanyang anak. Bago pa daw po likhain ng sanlibutan, ay nakita ka na ng Diyos, napili ka na ng Diyos upang maglingkod po sa Kanya. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ibig sabihin, hindi po tayo ang pumipili para maging anak ng Diyos. Ang Diyos po ang pumili sa iyo, kaya ikaw ay anak ng Diyos. Biruin niyo po yan. Salamat tayo sa Diyos. Sa kabila po ng ating kalalagayan, sa kabila po ng ating pagkatao, sa kabila po ng ating mga ugali, sa kabila po ng minsan ay hindi maganda ugali natin, at masasamang gawain nung tayo wala pa sa Panginoon, pinili ka pa din ng Diyos. Gaano kabuti ang Panginoon? Kaya ka pinili ng Diyos ay upang maging anak niya. Ibig sabihin, anak ka na po ng Diyos, simula nang ikaw ay maglingkod at makakilala sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ang pumili sa iyo at hindi kung sino man. Kaya nga po ang kaligtasan, iyan po ay ibinibigay ng Diyos. Hindi po yan binibili. Hindi po yan natutumbasan ng anumang bagay. Kapag pinili ka ng Diyos, ikaw ang bibigyan ng Diyos ng kaligtasan. Bakit? Dahil ikaw ay anak ng Diyos, at dahil sa ikaw ay anak ng Diyos, sumusunod ka na po sa mga salita ng ating Panginoon. Naglilingkod ka na po sa Panginoon. Dahil kapag anak ka po ng Diyos, nakikita po yan sa ating buhay. Nakikita po sa ating buhay na tayo nga ay mga anak ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating mga gawa, dahil po sa tayo ay mga anak ng Diyos, nakikita po yan ng mga tao na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo ay nagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan mga magulang ko at mga kapatid, kaya ka po pinili ng Diyos upang masunod niyo po yung layunin at kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, magkaroon ka ng magandang buhay. Ang layunin ng Diyos, bigyan ka ng magandang buhay. Bigyan ka ng Diyos ng kapayapaan sa iyong isipan. Alisin ng Diyos yung mga problema mo. Kaya lang kapag wala ang isang tao sa Panginoon, walang Diyos na mag-aalis ng kanyang problema. Kaya ano nangyayari? Nadadaig po siya ng problema. Di ba? Sumusuko. Pero ang mga taong anak ng Diyos, kahit sandamakmak ang problema, lumalaban at nananaig at nananalo. So nagtatagumpay po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, nagtatagumpay po tayo sa ating buhay sa kabila ng maraming problema, kawalan, kahirapan, sakit at karamdaman. Bakit? Dahil po sa biyayang kaloob sa atin ng Panginoon. Dahil pinili ka ng Diyos para magtagumpay. Hindi ka pinili ng Diyos para maging talunan. Kaya ka pinili ng Diyos sa karamihan ng tao. Bakit ka pinili ng Diyos? Ibig sabihin, alam ng Diyos na ikaw ay magtatagumpay sa mundong ito. At kapag pinili ka po ng Diyos, susuportahan ka po ng Panginoon. Sa anumang aspeto ng iyong buhay, ay tutulungan ka po ng ating Diyos. Bakit? Dahil nga pinili ka po ng ating Panginoon. Kaya po sa mundong ito, huwag ka pong matatakot na humarap sa problema.
Huwag ka pong mawawalan ng pag-asa. Kung ang iyong buhay ay punong-puno ng problema, huwag ka pong susuko kung maraming problema. Bakit? Naandyan po ang Diyos upang ikaw ay magtagumpay at sasamahan ka po ng ating Panginoon. Pag may problema, manalangin sa Panginoon, humingi ng tulong sa Diyos upang sa gayon tayo po ay magtagumpay. Kapag ikaw po ay may suliranin, isang guni mo lamang po yan sa Panginoon. At sisiguraduhin ko po sa inyo, mga magulang ko, mga kapatid, magtatagumpay po tayo sa mundong to. Kaya nga po pinili. Pag sinabing pinili, kukunti lang yan. Special yan. Kaya ang mga taong naglilingkod sa Diyos, may takot sa Panginoon, special ka sa harapan ng Diyos dahil pinili ka po ng Diyos sa karamihan ng tao. At ikaw ay sasamahan pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya po huwag ka na magtaka kung bakit ka nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang magtaka kung bakit nagpapatuloy ka sa laban ng buhay kasi nga kasama mo ang Diyos. At dahil sa pinili ka ng Diyos, hindi ka po iiwanan ng ating Panginoon. Lagi niyo pong pakatatandaan, mga magulang ko at mga kapatid, ang paglilingkod po sa Diyos, ito po ay patibayan. At sisiguraduhin ko naman sa inyo na kapag ikaw ay pinili ng Diyos, magiging matibay ka po sa iyong paglilingkod sa Panginoon, magiging matibay ka po sa pagharap sa hamon ng buhay. Hindi ka po talunan sapagkat ang Diyos ay mananagumpay, bibigyan ka ng tagumpay ng ating Panginoon. Kahit puno-puno na problema, kahit masakit ng ulo mo, dahil sa iyong mga kasama na minsan ay matitigas ang ulo. Pero andyan ang Diyos upang ikaw po ay bigyan ng kapayapaan. Kaya ang maglingkod sa Panginoon, mga magulang o mga kapatid, hindi po ito kalugihan. Opo, ito po ay isang malaking karangalan na ikaw ay piliin ng Diyos upang maging kanyang mga anak. Kaya huwag kang susuko sapagkat ang Diyos ay lagi pong nasa sa iyong tabi at lagi ka pong sasamahan sa anumang aspeto at hamon ng iyong buhay. Tayo pagtumaya, tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa inyong mga biyaya at pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Purihin po nawa o Diyos ang inyong dakilang pangalan. Salamat o Diyos dahil kami ay pinili niyo po o Diyos sa karamihan ng tao sa lugar na ito. Tulungan niyo po kami na maging matibay sa paglilingkod sa inyo, maging matibay sa hamon ng buhay, at magpatuloy habang kami nabubuhay. Maging aming mga mahal sa buhay o Diyos, tulungan niyo po nawa, piliin na sila ay makasama namin sa aming paglilingkod. Kung paano niyo po kami iningatan sa isang linggo na kalipas, mas lalo tigit o Diyos sa isang linggo aming harapin. Pagpapalang financial, material, physical, lalo tigit spiritual, ipagkaloob niyo po sa bawat sa amin at patawan niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan, pagpalain ang aming mga hanap buhay. Sa inyo po lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.